Welcome po sa second part ng ating video regarding sa Purpose Center. So kanina po ating natutunan ang paano gumawa ng template para sa ating slides. Gaano kalaki yung text size, anong font yung gagamitin natin, paano tayo mag-edit ng existing slides, mag-duplicate or mag-copy or ng file at natutunan niyo po natin yung pag-copy-paste galing ng Google kung saan type lang po natin yung lyrics doon at tapos i-paste natin dito sa Purpose Center. After that, apply yung template. So ngayon po sa part na ito, papakita ko pa sa inyo kung paano i-download yung mga video loops natin. So buksan ko lang yung aking browser. So yung browser, yung link po natin sa kung saan pwede tayo mag-download is www.motionworship.com. So halimbawa po, ibuksan ko po yung link na yan. Ito po yung lalabas. So punta tayo sa motions na tab at under sa browse all motion backgrounds. So lalabas dito. Change na po natin yung format, yung type of videos, kung standard definition or high definition. So normally set natin sa high def, tapos pili tayo ng mga videos po dito. So piliin po natin itong pangalawa, which is may cross siya, no? So ayun po, right click po natin yung videos, tapos save po natin, save as. Tapos yung format po niya is MP4. So mag-create lang po tayo ng folder kahit saan po, either sa desktop or sa my documents. So halimbawa sa documents po, gawa ako ng folder loop. Ayan po natin ganyan. Tapos doon po siya isa-save. So maghanap pa po ako ng iba pang videos na may cross. So open ko rin siya, right click sa video, save as, MP4 dapat, so save ulit. Tapos halimbawa ito, okay, tayo dito sa crosses. Okay, so halimbawa ito po, click natin yan, right click sa video, save video as, MP4 format, save. Ngayon balik tayo sa Purpose Center. Na-download na po natin yung videos natin, ano po. So gagawa tayo ng gagawa ako ng playlist na kahit ano po, or kahit na cross number 2. Ngayon hahanapin natin yung video kung nasaan. So i-click natin itong plus sign, tapos hanapin natin kung nasaan yung sinave natin na video. So andito po siya, i-highlight po natin lahat yan, tapos click open, lalabas na po yan dito. So halimbawa po sa first song, gusto kong lagyan ng background yung title niya ng ganito po. So yung gagawin ko po, click po siya, click and hold, tapos i-drag ko siya dito. Yan. So tapos click mo yung show, lalabas na dito yan. Ano ba? So kung i-click nyo po yung ating output, automatic yan. Pag click mo to, lalabas sa projector ng ganyan. Ano ba? Dahil wala akong projector or external monitor,
dito siya lalabas sa aking screen. So, close ko lang yan. Yan na po. Tapos, okay. So, balik tayo sa my presenter view. Click natin yung editor para mag-exit tayo doon. So, dito, nilagay na po natin ng background, Pwede pa rin tayong mag-edit kahit na sa presenter view na tayo. Pwede tayong magdagdag or mag-drag ng backgrounds. Depende sa gusto natin. Or depende sa mood ng song. Halimbawa, kung slow yung kanta, dapat yung loops mo magma-match dun sa speed ng kanta. Kasi mahirap namang mabilis yung kanta, tapos yung background mo napakabagal. So, dapat magma-match. Mas maganda pag-match yung video, ang loops natin, doon din sa tempo ng kanta. Tapos, pwede po natin paglaruan yun. Halimbawa, punta ako ng next song. Bago mag-next song, pwede ako mag-click kaagad ng panibagong backgrounds. So, habang kumakanta sila, pwede ako magbabrowse dito. Mahanap ako ng backgrounds na maganda para sa next na slide. So, I'll bring you more than a song. Pwede ako maglagay ng ganitong backgrounds. Depende po sa inyong or depende sa mood ng kanta or sa lyrics na rin po. Minsan, may mga lyrics na yung backgrounds parang nagkumokonekta. So, pwede rin pong ganun. Tapos, kung gusto niyo pong i-hide halimbawa po, nagpi-pray. So, gusto niyo yung background lang yung magdi-display sa screen. So, i-click po natin itong slides. So, ibig sabihin, i-clear natin yung slides sa output. So, mangyayari, pag pinlik ko yan, mawawala yung slides dito. Yung lyrics. So, yung lalabas lang yung video natin, yung loop natin sa screen. Pag gusto kong ibalik ulit, click ko lang yung slides, babalik na yung kanta. Kung gusto mo puro black naman, or kung gusto mo lahat totally black yung screen, so i-click mo lang yung clear all, mag-black yung screen. Gusto mo bumalik, click mo lang yung lyrics sabay ng video loops. Tapos ito, meron tayong tinatawag na transitions. So yung transitions natin, normally by default naka-dissolve yan. Tapos meron siyang duration. Ibig sabihin yung kada switch mo ng slides, halimbawa ito yung first slides, gusto mong pag yung duration na tinatawag is gaano kabilis yung transition niya galing sa first slides papunta sa second slide. Pag click ako ng ganyan, gaano kabilis. So, by yung ideal is nasa 0.5 lang, 0.05, 0.5. Kasi pagka naka 1.1 seconds. So, dito ako. Pag nag-click ako niyan, okay. So, i-highlight natin yan. Naka 1.1 ka ngayon. So, pagka nag-click ka niyan, may delay yung paglipat ng slides. Paglipat ng yung transition niya, may delay ng konti. So, lalo pa pag tinaasa mo yung number. So, normally, ang ideal is 0.5 lang. Ayan. So, recap lang po tayo. So, nakita po natin kung paano i-download yung videos. Paano natin siya i-load dito sa Pro Presenter. So, ideally, yung
playlist natin dito sa video image library, mas maganda na lagyan natin ng category. So kung para sa offering yan, kung offering na slides yung andyan, kung para sa Christmas, mga loops na para pang Christmas din. Lahat ng loops na to makikita natin doon sa motionarchives.com, dito sa motionworship pala, motionworship.com na website. Makikita pa natin lahat ng dito ng categories. Ano pa? Tapos ano pa ba? Okay, importante po na dapat yung speed ng loops natin magmamatch doon sa tempo ng songs. Ano po? Importante po 'yon kasi hindi magandang tingnan na yung kanta po natin is mabagal tapos yung background mo mabilis, at saka vice versa, mabilis yung kanta pero mabagal yung yung backgrounds mo. So mas maganda po na nagma-match po lagi ang 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 background saka yung song natin. Tapos ano pa ba? So far yun lang naman yung aming yung mostly na ginagamit natin. Ang shortcut dito sa video image, kunyari nawala yung dito sa baba, yung video image library. Ganyan na nang nangyari. So, troubleshooting, click lang po natin yung video image library sa taas. Yan, lalabas na po yan. So, kung gusto natin na, halimbawa, itong mga slides natin na naka-line up na, gusto mong maliit ng konti para mas marami yung makikita natin, meron dito adjustment na pwede natin i-adjust. So kung i-drag natin yung circle na ito pa left, liliit po yung mga slides natin at dadami yung makikita natin. Or pwede din natin i-drag ito pa baba, yung video image library, para mas madaming mas malawak yung makikita natin dito sa taas. Ayan. Pwede rin natin liitan yung ating mga video loops. Ano po? Mas madami sila. Pero mas maganda na huwag masyadong maliit para at least kita mo yung design ng video loops. Ano pa ba? Okay, so wag natin kalimutan lagi na dapat yung volume natin naka-zero. Kasi kung in case na may mga music or sounds kayo na ipi-play galing sa computer nyo, or kung yung volume na to is naka-full siya, kasi yung video loops may audio yan eh. So tutunog din doon sa sound system, sa speaker, kung ano yung tumutunog, kung ano yung audio backgrounds ng video natin. Ano po? Tapos ano pa ba? Okay, halimbawa po meron akong techniques na or tips, tricks na pwede natin paglaruan. Halimbawa po, may isang dito sa slide na to, I'll bring you. Yung you po is nagre-reference dito kay Jesus Christ. So maliit yung Y. Gusto kong palakihin yung Y. Right click yung slides, merong quick edit. Tapos palitan yung Y ng malaking Y. Tapos close mo lang. Click mo ulit, di ba? Lumaki na yung Y dito. Ganun lang padali. So I hope na may matutunan kayo sa video na ito, at see you ulit sa susunod pang mga video.